Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako ito mga kababayan, mga ka-analyze ha. Sa unang pagkakataon, mangyayari ho sa Pilipinas, especially dito pa ho mangyayari sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. BICAM conference sa 2026. Para ho dyan sa pagpropose ho ng budget. Isa sa publiko ho ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ho ng live stream po mga kababayan. Ngayon lang ho mangyayari yan. Sa kasaysayan ho ng Pilipinas. Although meron pa rin naman masasabi ang mga didisit dyan, siyempre. Alam niyo naman ho yan, walang kakontentuhan ho sa buhay. Pati ho rito sa Administrasyong Marcos. Kahit ano hong gawin naman ho ni Pangulong Bongbong Marcos, may banat at may banat pa rin yung mga yan. Ang importante ho, umuusad ho tayo sa pagbabago. May ginagawa ho ang Administrasyong Marcos para ho maipakita ho sa taong bayan at hindi mawala ng pag-asa ang taong bayan na hindi magtiwala sa ating gobyerno, sa Administrasyong Marcos po. Yun ang importante, umuusad eh. Gumagawa ang paraan si Pangulong Bongbong para hindi mawalan ho ng tiwala ang ating mga mamamayang Pilipino. Kesa naman ho, mga kababayan, dito ho siya nagdaang demonyo tuloy. Sorry. Hindi katulad ho sa nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay kita nyo live nagkaroon ho ng press conference at inamin niya na meron hong mga anomalya, may mga ghost project, may mga substandard na proyekto, may mga corruption ho dyan sa DPWH, no? Pero ano ho nangyari, mga kababayan, mga ka-analyze? After niya ho mag-press con, syempre, umani ho ng papuri yan. Yari na kayo. Si Digong, si ating presidente, may in-expose. Meron daw mga anomalya sa DPWH. Naku, yan na, magkakasiba ka na. Pero after ho ng kanyang press conference, may kinuwento siya, may in-expose siya na may anomalya, dyan ho sa DPWH, dyan ho sa flood control project, may mga ghost project. Hanggang ngayon ho, itong ginagawa ko, itong bidyong ito, wala naman ho siyang ginawa. Hindi katulad ho ni Pangulong Bongbong Marcos, nung nakaraang sona niya, nangako siya na paiimbestigahan niya ho ito. Itong flood control. Nagkaroon ng investigasyon sa Congress, nagkaroon ng investigasyon sa Senate, ibig sabihin nakalog sila. Gumawa pa ho ng sariling grupo ng committee si Pangulong Bongbong Marcos, yung tinatawag hong ICI. So ibig sabihin, talagang tinutuon niya yung kanyang sinabi sa SONA. At for the first time, ngayon lang din ho nangyari sa Republika ng Pilipinas na ang isang presidente, kahit maaapektuhan ng kanyang administrasyon, wala siyang tinago. Ginusto niya pa rin magkaroon ho ng investigasyon dito ho sa maanomalyang proyekto ho ng flood control project dyan ho sa DPWH. Kahit maapektuhan ng kanyang administrasyon. Hindi katulad niya kay Digong, after mag-expose, wala namang ginawa. Nag-expose lang, nagkwento lang. Para bang nagkwentong barbero lang. So, alam mo yon, gumagawa si Pangulong Bongbong Marcos ng paraan para hindi ho mawala ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno, especially sa kanyang administrasyon. Pakinggan ho natin itong balitang ito, mga kababayan.
Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkasundo sila nina Senate President Vicente Sotto III at House Speaker Faustino Bogie de Guzman D. III na isa publiko ang mag-aaganap na deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa proposed 6.793 trillion national budget sa 2026. Sa BICAM, inaayos ang magkaibang isinusulong ng Kamara at Senado para makabuo o makapagbuo ng isang bersyon na General Appropriations Bill na siya namang pipirmahan ng Pangulo upang maging ganap na batas. Ayon sa Pangulo, ila-livestream ang BICAM para mapanood ng lahat ang nangyayari dito. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Ayan mga kababayan, mga ka-analyze. Sa publiko sa pamagitan ho ng live stream ang BICAM conference para ho sa pag-uusap ho ng budget para ho sa 2026. At dito ho magkakaalaman kung sino ho yung mga sakim sa budget. Yan ho ang pinaka maganda diyan. Okay, kita nyo, palakpakan natin si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Saan pa kayo? Gumagawa talaga, sabi ko nga sa inyo, importante umuusad tayo. Walang perpektong gobyerno. Ang importante, umuusad ho tayo sa pagbabago. Pinakikinggan ho ni Pangulong Bongbong yung mga kagustuhan ninyo. Sa pamamagitan ho ng transparency, accountability. Tulad ho nito, transparency. Ila-live stream. Ipapakita sa taong bayan kung paano nila pagmimitingan ng budget para sa 2026. No. Tapos kahit maapekto ng kanyang administrasyon, pinaimbestiga ang flood control. Kahit maapekto ng kanyang administrasyon. Sa totoo lang ang dami hong na-expose ngayon ho sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas transparency ho ang administrasyon ngayon kaysa sa nagdaang administrasyon. Ang dami ngang hindi natin nalalaman sa nagdaang administrasyon ni Digong na ngayon natin nalalaman na expose. Ang ginawa kasi ni Digong, mga kababayan, pinampront ang war on drugs. Palpak pa dahil nagkaroon ng extrajudicial killing. Yun ho ang pinampront niya, war on drugs. Tapos yung ibang bahagi ng mga nangyayari sa ating lipunan, nakatago na. Tinago na. Kita nyo, tulad ho nung pandemic, na kung saan kailangan ho ng pera ng taong bayan, na may problema sa mga bill, pambiling gamot. May natutulog palang 600 billion na pera sa PhilHealth. Dito lang sa Administrasyong Marcos yun. Dinulgar ba nila yun sa kanilang panunungkulan? Hindi. Inimbest pa. Yung 600 billion na yun. Pondo ng Department of Health. Tinanggal ni Digong. Inilipat sa isang ahensya, tapos dun sa ahensya na yun, nagbaon ng tao dun. Sila Bongo. Kaya pala, nung mga panahon na yon, ang dami hong nagagalit, pati mga DD shit, pati iba't ibang politiko. Bakit hindi matanggal-tanggal ni Digong, yung dating sekretary kalihim ng Department of Health, si, pangalan nun? Si Secretary Duque. Yun naman pala ang dahilan. Ngayon lang natin nalalaman na pagtatahi-tahi. Marami palang alam ito si Duque. Siyempre, nilipat ni Digong yung pondo ng Department of Health. Alam siyempre ni Duque yan, dahil siya ang kalihim sekretary doon. Paano mo nga naman sisibakin ang isang taong maraming alam sa'yo? Ano pa? Pogo. Puro kademonyohan ang dinala ng Pogo rito. Basta ang katwiran ni Digong, ang laki ng
tax ang nabibigay sa atin yan. Pondo para sa atin yan. Ganon si Digong, kahit galing sa kademonyohan. Kahit galing sa kademonyohan, payag siya. Basta magiging tax pondo ng taong bayan dito sa Pilipinas. Malas yun eh. Kayo ba, papayag ba kayo sa inyong tahanan may papasok na pera galing sa kawalangyaan? Galing sa korupsyon? Galing sa mga kung ano-anong kademonyohan? Malas. Ano pa? Napakarami. Napakaraming magagandang legacy ni Digong. Yan ang kanyang mga legacy. Ang dami pa. Hindi natin mabibilang. Tapos, ang pinapaprint niya, war on drugs, war on drugs, war on drugs, na kung saan, war on drugs, puro sa lugar ho ng mahihirap. Narinig ba kayo, nagreklamo ng war on drugs, biktima ng extrajudicial killing ng anak ng mayaman? Wala. Puro yung nakikita ho natin sa press con na mahihirap ng pamilya ng war on drugs, extrajudicial killing, puro mahihirap. Nasa laylayan. Nakarinig na ba kayo ng war on drugs? Inoperate, lugar ng mayayaman? Di ba puro mahihirap? Bakit nga naman nila tataluhin, tatablahin ang mga lugar ng mayayaman ng panahon na yon? Paano kung makasagasa, makabundol, makatsempo sila ng anak ni ganito, anak ni paring ganito, panyerong ganito? Hindi nagkanda leche-leche na. Kaya puro dun sa mahihirap na lugar sila nag-operate eh. Ay sigurado wala silang mga anak ng mga kampanyero nila doon. Ito, pag-usapan ho natin ito, malaking katanungan ito mga kababayan. Question ho sa akin ito eh. Bakit ho itong si VP Inday Sara Duterte ay biglang pumiyok? Para bang si Chis Escudero, hindi pa tapos ang investigasyon, umami na, nakatanggap siya ng donasyon sa kanyang kaibigan na may-ari ng contractor company. Tumanggap siya ng 30 million. Para nga naman, pag lumabas sa investigasyon, di ba? Inamin ko naman sa una yan eh. Eto ngayon mga kababayan, nagtataka ako kay VP Inday Sara Duterte, bakit inamin niya, ba't pumiyok na siya na bandang huli, lalabas ang pangalan niya sa maanumalyang flood control investigation? Bakit? Para pag lumabas nga ang pangalan mo, sabihin mo sa taong bayan, sabi ko sa inyo, lalabas at lalabas pangalan ko dyan eh. Ibig sabihin, pinupuntirya ako. Or, sinasabi mo na talaga ang totoong mangyayari dahil baka sabit ka talaga. Pinangungunahan mo lang para kung sakaling lumabas pangalan mo sa bandang huli, magmukha kang tama, magmukha kang inosente at wala kang alam. At kunyari, ikaw'y pinag-iinitan. Ako'y magbibigay ako ng komento bilang isang mamamayang Pilipino. Residente, butante ho rito sa Republika ng Pilipinas. Hindi lang kung madadamay ho si VP Inday Sara Duterte, si Digong, sa maanumalyang flood control, hindi ako nagtataka. Hindi imposible. Posible ho eh. Bakit? According ho sa mag-asawang Diskaya, nagsimula ho sila tumanggap, maka-engage ho ng malalaking proyekto sa DPWH, sa flood control, 2016. 2016. Nung nanalo si Digong bilang presidente, ang kauna-unahang tao na inappoint niya sa ahensya ng gobyerno, si Mark Villar, kalihim sekretaryo ng DPWH. Sino nag-appoint kay Alcantara bilang district engineer sa Bulacan, na kung saan sabit ngayon sa anumalyang proyekto? Mark Villar. Bernardo, dating undersecretary ng DPWH. Nagtrabaho siya under Mark Villar, under ni Digong. So, bakit ako magtataka kung sakaling sasabit talaga kayo? At, hindi lang naman kayo ang, kung sakaling mababanggit si Sara, mababanggit si Digong, hindi lang naman kayo. Maraming binabanggit iba't ibang politiko. Kasi ang nangyari, mga kababayan, lumalabas itong DPWH, naging gatasan ng iba't ibang politiko. Walang kulay. Dilaw, pula, DDS,
na politiko, naging gatasan nila yan. Walang kulay. According kay Pangulong Bongbong, wala silang sisinuhin. Kahit kaibigan nila, kahit administrasyon nila, wala silang sisinuhin. Buti sana kung ang binabanggit lang, halimbawa si BP Sara at si Digong, bandang huli. Baka magtaka pa ako. Hindi. Ang daming sangkot eh. Ang dami na nga naka-freeze na mga bank accounts. Na ni-request ng ICI na tinugunan naman ng AMLAC. Ang huli sabi sa report, nasa 2,000 mahigit ng bank account ang naka-freeze. Isipin mo 2,000 mahigit na bank accounts. Di ang daming iba't ibang individual na tao at politiko yan. Dami rin si Jinggoy, Villanueva, si Escudero. Iba't ibang mambabatas pa sa Congress. Ngayon, kung madadamay si BP Sara at si Digong, di ako magtataka. Kasi itong pinag-uusapang maanumalyang proyekto sa flood control, hindi tungkol sa awayan ito. Walang kulay ito eh. Ang daming nakinabang. So, pakinggan natin to si BP Inday Sara Duterte. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi malayong iugnay sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maanumalyang infrastructure projects. Ito'y matapos sabihin ng Ombudsman at ng Independent Commission for Infrastructure na sisilipin na ang kaugnayan ni Senator Bongo sa mga kontratistang Diskaya. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Pero kumpiyansa ang pangalawang Pangulo na walang anumang flood control project ang kanyang tanggapan, maging ang Department of Education noong siya pa ang kalihim ng kagawaran. Sa unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may... Wala naman talagang flood control ng DepEd at saka OVP. Wala naman talaga. Tsaka bago mo iugnay ang flood control sa OVP at DepEd, merong ibang issue sa dyan na hanggang ngayon hindi mo masagot-sagot. Na kung saan naka-floating pa rin, tawag dito, ano pa rin yung, ano mo dyan, impeachment trial mo. Naka-archive pa rin. Wala ngang flood control ng DepEd at OVP. Ang problema, noong 2016, according sa mag-asawang Diskaya ulitin natin dito, doon sila nakapagsimula ng makatanggap ng mga proyekto, especially malalaking proyekto sa DPWH, 2016. At si Digong presidente noon. At inappoint niya ng sekretary ng DPWH si Mark Villar. Doon sila nagsimula. Kaya sabi ko nga, habang nagkakaroon pala ng war on drugs, extrajudicial killing, ito palang mag-asawang Diskaya ay tiba-tiba sa administrasyong Duterte. Wala kang flood control sa OVP at DepEd. Pero ang tanong, kayong makapangyarihan ng 2016 eh. Wala kayong natanggap? Di ba? Yun yung tanong eh. Di ba? Kaya hindi ako magtataka kung mabanggit si BP Sara. Digong? Hindi. Kasi noong 2016 nagsimula ang mag-asawang Diskaya kamal-kamal ng pera dyan sa DPWH, sa iba't ibang proyekto. Isipin mo, ang naka-freeze na account ng mag-asawang Diskaya nasa 487 bank accounts. Tama. Na umabot ng 180 billion pesos pag pinagsama-sama yun. Ito natin. Isipin nyo yun.
Diskaya. Pina-freeze na ng Anti-Money Laundering Council Pakinggan ho natin ito. Pakinggan natin. Nina Curly at Sara Diskaya. Sa mga dokumentong nakalap ng Hindi natin kung banggitin. Bilyonaryo.com, mayroong 164 accounts sa 15 bangko ang tinaguriang flood control royalty. Nasa 8 Mali pala tayo. 164 bank accounts. Ang accounts ho na pinrist ho ng AMLAC. Isipin nyo, 165 bank accounts. Ilang bilyon inabot? Ilang bilyon pag pinagsama-sama? 0.2 billion pesos ang cumulative inflows ng Balitin mga ito. natin. Mayroong 164 accounts sa 15 bangko ang tinaguriang flood control royalty. Nasa 8.2 billion pesos ang cumulative inflows ng mga ito mula 2016 hanggang 2025. Karamihan ng mga deposit. Ito, ewan ko ha. Hindi ko alam kung anong medyo late yata ito. Alam ko in-update pa yan. Alam ko in-update pa ho yan. Umabot ho ng 100 bilyones. Inabot ho ng 100 bilyones. Tingnan nga natin iba. Kasi medyo luma na ho yung video na yun. Medyo luma na ho yung video. Basta ganon, umabot ho ng bilyon-bilyon. Grabe ho. Isipin mo yun. Ayan ito. Umabot ho ng 180 billion. Ang pera ho nila. Isipin mo yun. Nangyari ho yan nagsimula ho sila sa administrasyong Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, habang pinampaparant ni Digong yung war on drugs at palpak pa dahil nagkaroon ng extrajudicial killing, ito naman Diskaya, kumakamal ng bilyon-bilyon. Kumakamal ng iba't ibang proyekto na hindi naman nila ginagawa sa panahon ho ni Digong. Kaya hindi na ako magtataka. Ewan ko lang dito kay BP Sara, ba't sinasabi niya, inuunahan niya na baka raw lumabas ang pangalan niya. Siyempre, para bandang huli ba, ikaw magmukhang tama. Sabi ko sa inyo, ilalabas pangalan ko. Baka naman talagang alam mo. Baka ramdam mo na talagang papunta talaga sa'yo. Dahil baka sabit ka talaga at alam mo sa sarili mo. Okay mga kababayan, kita-kita ulit po tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.